Okay, isang magandang umaga, gabi, tanghali sa inyo at tayo ay nandito sa special episode natin tungkol sa Pasko. Tingin Okay. ko nga late na eh. Kasi baka pag napanood niya to, bukas Pasko na. Pero pagpalagay na nating next year nyo na lang i-apply. Okay, O kaya para nakita ko, mali pala yung ginawa ko. ah. Ganun na lang. Hindi na siya warning. Pero nakita niyo Hmm, naman siguro sa ating naka-play ba? Teka nga. Ayun. kasi stop na yung symbol. Sorry ha, napaka-informal naman. So, nakita niyo naman yung title. So, tungkol siya sa mga sa Pasko, sa ano ba yung mga kaugaliang Pinoy na dahil syempre Pilipino tayo, na dapat nang tanggalin sa Pasko. Yung mga parang alam mo yung may mga outdated na tayong kaugalian. Hindi sa Pasko in general, 'di ba may mga outdated na tayong kaugalian na nababali na ngayon sa panahon na ito. Minsan sa mga kunyari yung sa pamilya, 'di ba? Yes. Yung sa nanay tayo yung kay Carlos Yulo lang, 'di ba? Naghati ang buong mundo doon. Sa faculty nga lang. Paano ba dapat? O ngayon sa Pasko naman. Kamusta ba siyang Pasko mo? Ano bang mga core memories mo sa Pasko? Core memory Dahil yung syempre isa doon nung Catholic pa ako, yung bigayan ng regalo. Yung mga Simbang gabi ka na. simbang gabi. Yung amoy ng puto bongbong. At Parang saka bibingka. yun yung picture ng isang Pasko nung bata ako Actually, yung year 2000, yung year of Jubilee. Yung kukumpletuhin namin yung buong letters ng Jubilee. Jubilee. Parang natatandaan akong ganyan. Year 2000. So, may ibig sabihin yung bawat letter niya. Joy, unity, ganyan-ganyan. So, yun yung parang theme noong year 2000. Jubilee, okay. Which is biblical naman kasi yung year of Jubilee. Yung paglaya. Nung mga, for example, yung paglaya ng mga alipin, yung pagbalik noong mga pagmamayari doon sa mga original na natatandaan mo, owner. Hindi, yung ibig sabihin ng Jubilee. So, sa Pasko, yun nga, festive, pupunta ka na mamasko ka sa mga tito-tita mo, mga ganyan, bahay. Tapos nagsusuot ka ng pang Sunday dress. Kasi yung pamasko mong suot, no? Yun. Tapos may mga malulutong na pera. Yun yung mga mga core memory. Pero habang tumatanda kasi medyo hindi kaya ganun lang yun. Yung para kasing sinasabi nila, iba na daw ang Pasko ngayon, hindi na masaya tulad dati. Totoo ba? O tumanda lang tayo? It's both. Parang totoo din. Nag-change talaga yung world No? Hindi lang yung world, nag-change din kasi yung value system and perspective natin sa mga bagay-bagay. O yun. Kasi noon, napaka-simple lang. Yun ngayon parang kasi. Parang ang saya natin noon, ano? Masaya naman kahit talaga. Simple lang. Hindi parang, masaya talaga noon. Kapag mga ganong kwentuhan, event. Actually, yung lang simple things, no? Yung araw na mapatay yung kahit na walang electric pan, walang tawag dito portable pan na dala, di ba? Paglaro ka pa sa sementeryo, kukolekta kayo ng mga kandila. Gamit. Nagnanakaw. Hindi naman, paglusaw na, iipunin. Yun. Bibenta ulit. Hindi, paglalaroan lang. Tapos yung mga iba inaatang kasi dun, di ba? So, kinukuha lang din. Ngayon kasi nire-rate na yung mga pagkain. Yung palabok dun sa kabilang nicho, kaloloko. Depende na sa no? So, ayun na. Pero, sa mga Pilipino, sa atin, baka meron ng mga outdated na ginagawa tayo na biblically, kung ikaw ay Kristiyano, parang hindi na tama. Or, mas malinaw nating maunawa. Pwede. So, na-discuss naman na natin yung origin ng Pasko nung gusto mo pa bang i-discuss ngayon? Pwede naman. Hindi, base dyan sa mga... sige, meron tayong mga nilista na sa tingin natin ay mga may issue na kaugalian. So, in no particular order. Sige. So, although ito na, sabi mo naman na kanina, punta tayo sa... Hindi, explain ko yan. Gift. Hindi, ayan, Pasko. Pasko na. Okay. Hindi, yan mo kasi una ka. Sige. Kasi, di ba, though, born again Christian tayo,
Though hindi tayo charismatic, kundi ang inclination natin ay more on conservative, naniniwala naman talaga tayo na hindi December 25 pinanganak si Jesus. Though ako personally, hindi ko ginajudge, hindi ko kinokondone, at syempre hindi ko rin kinokonsole. Ibig sabihin, hindi ko kinokondemn at hindi ko rin ine-encourage na paniwalaan na December 25. Pero kumbaga, hindi ako against sa pag-celebrate na minsan... Sa December 25. Hindi naman din ako against doon kasi naniniwala ako na ang Christian is merong liberty. Yun yung marka na hindi na tayo under ng Old Testament. Ngayon, suriin nga natin maigi, bakit nga daw ba yung iba hindi celebrate ng Christmas or hindi sila kasi katulad ng mga religion ng INC, ng MCGI, Jehovah's Witnesses, and the like, hindi sila niniwala kasi pagan daw. Alam ko yung iba kahit nga birthday. Okay, even yung birthday. Actually, una sa lahat, sa Bible, yes, walang command na i-celebrate yung kapanganakan na ating Panginoong Jesus, kundi i-commemorate yung kamatayan pa nga niya. However, wala ding sinasabi sa Biblia na bawal yun. Right? Tandaan natin na ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay isinilang, nag-celebrate yung angel. O sabihin, ay, hindi naman tayo angel eh. Okay. How about yung mga pastol na yumuko pa? How about yung mga wise men? Though hindi ko sinasabing 3 lang sila, ang gift yung 3. Okay? How about sila? So, isa sa mga pwedeng miss na nababasag, yung 3 kings. Yun. Which is napag-usapan na natin yun before. Parang last year. So, ang point lang dito is, walang masama na i-celebrate yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung maisipin mo yung kantang Joy to the World, The Lord has come. Kung alam mo ang reason bakit naparito ang Panginoong Jesus is para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, magdidiwang ka talaga. Dahil hopeless ka, hindi ka naman talaga masisave kung di dahil sa Diyos eh. So sa ganung part... Saka ano bang mali na, ano ba ang sa tingin, yung logical na maling pwedeng mangyari kapag sinelebrate mo ng kasi daw, 25? Kasi maraming mga ano dito eh. Story yan. Hindi lang story. Maraming mga tawag dito, studies at saka yung mga lessons behind. Katulad ng related daw kasi sa pagan tradition ang Christmas. For example, yung pagsi-celebrate nung kay Saturnalia, winter solstice. Yung Saturnalia, dyan ba kinuha yung Saturday? Hindi, kay Saturn. Kay Saturn. Yun. Pero pupunta ako dyan sa point na yan. Sige. So, kunwari, Saturnalia, kung babasahin mo yung... Kung babasahin mo, yung celebration nung kay Saturnalia is December 17 to December 23. Hindi siya 25. Hindi sakto. No, tapos may mga video katulad nung binanggit sa Red Logic Pen yung isa sa nireact nung speaker dun sa Red Logic Pen yung nag-coincide daw to sa birthday ng mga gods and goddesses katulad nila Horus, nila Mithra, nila Addis, Greek? nila Tammuz. Yung iba hindi Greek. Yung iba yung mga Phoenician o sabihin natin mga Sumerian na mga gods and goddesses. Tayo meron din yan eh. Ngayon, ito kasi ang isa sa pinanggalingan ng December 25. Okay? Sige. Merong Jewish odd na idea, na merong isang prophet na ipapanganak ng kamatayan niya is the same sa time na na-conceive siya. Okay? Si Jesus ay namatay noong pinaniniwalaan nila March 25. Okay? Namatay siya. Yun ang pinaniniwalaan na araw ng kamatayan is March 25. So basically, naniniwala sila na kung si Jesus, yun talagang Messiah. Yun din yung araw ng kanyang conception. Bilang tayo, gaano ba katagal normally ang conception sa sinapo mo? 9. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oo nga, no. Kaya December 25. Yun yung ginawa nilang Ngayon, hati kasi ang paniniwala ng mga Christians dito. Kasi kumbaga, hindi sa Bible, meron ka ba nakikita na
sila nagse-celebrate ng birthday, di ba? Magse-celebrate ng birthday doon, yung mga kings, yung mga ganon, yung mga rulers, ganyan. Dapat, di rin tayo nagse-celebrate ng Christmas. Actually, yung ganong correlation, ang tawag doon ay correlation fallacy sa philosophy. Ibig sabihin nun is, tinatry mo ipag-relate yung dalawang bagay na wala naman talagang relasyon or connection. Okay? Fallacy pala. Just tawag doon para magamit ko yan? Correlation fallacy. Okay. Pero yung fallacy, madaming uri yan. Correlation fallacy. Merong Anong iba't ibang klase ng fallacy? Bigyan lang kita ng konti. Yung kunwari, ad mericudiam. Yung nag-a-appeal ka sa emotion no tao. Ad mericudiam. May ad populum. Ano yung parang English term ng ad mericudiam? Ayun nga, appeal to emotion. Ayun, appeal to emotion fallacy. So, kumbaga, nasaktan kasi ako kaya mali yung ginawa mo. So, just because nasaktan ka, mali. So, nung pinalo ka ng nanay mo, dahil hindi mo nauunawaan na mali yung ginawa mo, mali na siya. Mali na yung nanay mo. Parang ang nagiging basis mo na tama't mali. Is yung emotions mo. Ganda. Or yung isa naman, ad populum. Yung ad populum is kung ano yung paniniwala na nakakarami. Hindi naman porket ad populum. Yung buong population or majority ng population yun yung pinaniwalaan niya. Doesn't mean yun yung truth. And marami pang iba. Yung iba, mga ano na lang to mga anak-anak na lang o mga sub-category. As in, madami. Basta ang point lang doon is hindi pwede i-relate. Hindi mo pwede i-relate kasi yung ganun. Ngayon, kunwari, porket halimbawa, hindi sinabi ni God na yung golden calf representing si God okay nang gawin. Ang sagot ko naman doon, hindi okay yun. Obvious na idol yun. So, baga, yun yung sasabi ko na hindi mo pwedeng pagtugmain. Ngayon, if you're going to ask people as honest as possible, talaga bang si Saturnalia yung sinasamba nila pag ganun time? Hindi nga kalala Talaga bang si Horus? Hindi nga nila kilala yun Ngayon, yung iba naman, yung mga elements ng Christmas ang tinitira nila na may pagan origin. Kunwari, paggamit ng kandila, bakit color red, bakit color green, bakit gumagamit ng mga ganitong elements. Ganito, halos lahat naman ng bagay ay pwede nating ma-connect sa gusto nating i-connect. But that doesn't mean na kapag may mga ganong elements dito sa bagay na to, is automatic paganism na yun. Diba? So, kunwari, lahat. So, kunwari, paggamit ng kandila. Sa kasal nga diba? Yung paggamit ng kandila, sabihin mo, ay, ginagamit ang spiritista yan. Huwag na natin gamitin yung kandila. Paano yung menora ng ng Jew? Yung may siyam na, siyam, 7 ba yun? Na lalagay, 7. 7 na ilawan. Mali na rin yun. So, kumbaga, maging careful tayo sa ganun. Lahat na lang na attribute. Kumbaga, may 3 uri daw ng tao pagdating sa view nila sa Christmas. Una, flat out na ina-accept lang nila lahat. Yung pangalawa, flat out, di nila ina-accept lahat. Pero, I can consider myself doon sa pangatlo. Yung mga tama, okay, maayos, ina-accept ko. Yung mga hindi okay, outdated, or sabihin natin na hindi na nakaka-edify talaga, hindi ko ina-accept yung mga ganong bagay. Ano yung tawag sa term na yun? Alin ba? Yung eat the flesh. Yung throw the bones, eat the flesh. Parang may ganun na yun. Ang term ko dyan ay critical neutrality. Mas maganda yun na lang. Yung critical neutrality, pinakikinggan mo yung both sides. Pinakinggan ko naman din yung both sides. Parang open-minded ka naman. Open-minded ka. Kumbaga, RH Bill, hindi naman sa lahat sa RH Bill ayaw mo. May mga points naman na tama yun. So, kumbaga, hindi ka panatiko ng Even hindi rin ako panatiko ng isang relihiyon. Yun. So, tignan natin, ano yung mga part ng Christmas na talaga namang okay. Ulitin ko hindi pagan ang origin sa paniniwala ko, according sa mga sources na binasa ko, yung origin ng Christmas. Kasi nga, yung pagbilang nga doon, yung March 25 na conception ni Jesus, isumakto sa 9 months, December 25. Though, ako personally, hindi naman talaga ako niniwala na December 25 pinanganak si Jesus. Kasi sobrang lamig nung time na yon. Maliban na lang
kung ang issue na ay may mga nawawalang araw o buwan sa Julian and Gregorian calendar. Ayan na. Yung pag mga ganyan ng technicality. Ang kalendaryo sa natin nahango ito. Greek ba? Greek? Roman. Though, tama, Roman. Greek. Though, wait lang. May Jewish calendar din kasi. Din. So, kung ang tanong mo saan nanggaling calendar, hindi ko na-research yan. O some point ko lang is, kapag may mga resa-resa na ganun, hindi naman natin kailangan masyado maging technical kasi sinasabi sa Bible, kung sa tao na to, itong araw na to ay banal sa isang tao na to. Yan, sinabi. Hindi dapat. May liberty na. Araw, pagkain, ano pa? Yun, actually, yun yung dalawa eh. Pero kung mapapansin natin, yan ang madalas na ginagamit ng maraming religion. Seventh-day Adventist, yung Sabbath day. Pero ang totoong Sabbath day ay mula paglubog ng araw ng Biyernes hanggang paglubog ng araw ng Sabado. Yun ang Sabbath day. Ngayon, kino-question nila bakit daw Sunday naggagather. It is because hindi naman dahil Sabbath yung gathering na pinagpaternan, bakit Sunday naggagather. Maganda yung sagot ni Jesus dyan, no? Na ginawa ang Sabbath para sa tao. Oo. Hindi ang tao para sa Sabbath. Tsaka, kapag ang highlight at nakilala ang simbahan nyo dahil doon sa bagay na yon na hindi naman minajor ng Biblia, mag-isip-isip tayo na ba't natin minimajor yung hindi naman major para sa Diyos. Kasi yung iba parang pride na lang na iba kami sa mundo. Meron kasing tinatawag na spiritual elitism eh. Yung hindi na siya out of hindi na siya out of purity eh. Out of na lang siya eh, masabi niya na iba siya sa iba. Yung parang among the professing believers, parang masabi nyo lang na iba kayo. Maniwala kayo sa hindi talaga kayo magugustuhan ng mga tao kapag ganun. Magkaiba yung tao na nagsasabi ng totoo na may pag-ibig, magkaiba yung tao na nagsasabi lang ng totoo. Pareho nagsasabi ng totoo, pero isa may pag-ibig. So, kumbaga, hindi ka laging pulis na, ay, mali kasi yan eh, kaya hindi kami pwede dyan eh, ganito, ganyan eh. Inaral mo ba talaga maigi, personally, ng masusi at saka ng honest sa feeling mo na hindi lang sa sinasabi ng leader nyo o tagapamahala nyo ano ang stand ng Biblia? Kasi kung sinusunod mo lang yung particular na ayoko sa kasi yung church namin hindi nagse-celebrate ng gano'n. Naipapasa kasi yung galit eh. Yung movie pwedeng ipasa yun eh. Diyan tayo binabalaan yung pagiging legalistic. Na namamak na natin yung ibang religion just because para lang maging iba tayo sa kanila. Kaya mainam sana, balanse tayo sa ganung bagay. O ngayon, kunwari sa area na dati mga Christmas balls, ulo yung nakalagay dun sa Christmas tree. Totoo, ulo daw. Mga ulo ni Santa, yung mga ulo. Yung mga luma-luma. Akala ko yung ulo na parang warrior type na talagang pinugutan. Kunwari, ganun yung tingin mo. Kung para sa'yo, yung paglalagay nun parang medyo may naaalala kang iba or parang nadidisturb ka, wag mo ilagay. Kung sa tingin mo, yung paglalagay ng puno, naaalala mo yung pag-o-offer na, wag ganun. Oo dahil everything that you do that is not of faith is sin. Oo. Pero wag mong i-demonize at think na lahat noong mga nagse-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus as mali. Wag mo siyang i-general na ganun. Kasi nga, baka bumalik sa'yo, hindi mo na nare-realize, legalistic ka na pala. Tandaan natin, Christianity is marked by liberty. Pero again, yung liberty na yon ay hindi para gumawa ng kasalanan, kundi yung liberty na yon na gumawa ng mabuti. Ngayon, ang favorite nila, wala naman nakalagay sa Bible. Exactly. Doon nga sa, di ba yung fruit ng Holy Spirit, and in those things, there is no law. May nakalagay ba sa Bible, 10 way kung paano mo susurpresahin at pasasayahin yung asawa mo? May nakalagay ba sa Bible na ganon? Wala. Pero kaya mo mag-isip ng 10 paraan kung paano mo isusurprise o pasasayahin yung asawa mo. Ano yung point doon? Yung love is very creative. Hindi kailangan ilista by the dot and by the detail ang Biblia na ito yung mga tamang gawin. May guidelines, okay? May mga guidelines kung ano yung tama at mali. Pero kung ang lagi niyong pampalag, kasi maraming religion yun yung pride nasa Bible ba yan? Wala sa Bible yan. Kaya binalik ko. Wala yan sa Bible. Ito ba nasa Bible nyo? Ala din.
So kung ano yung measure na ginagamit mo, wag double standard yung religion na kayo pwede nyo itanong sa kabila, bakit kayo? Dapat kayo din, pwede kayong tumanggap. Liable kayo sa same question. So for example, yung kung sa INC, yung pasasalamat, pwede namang ang pasasalamat nyo, itaon nyo ng dulong-dulo talaga ng taon para walang masabi, December 31. May mga nag-celebrate na ng pasasalamat. Hindi, iba naman kasi sir yun eh. Pagan yan. Kaya sasabihin ko, hindi. Pagan pa rin yan. Nag-coincide yan sa December 17 to December 23 na feast ni Saturnalia. Di sir, iaasog namin. Wait lang. May Yuletide season din. December 25 hanggang January 2 or 6. Paano kunyari? Hindi naman ina-attribute to na as a birth ni Jesus. Then, hindi rin namin ina-attribute. Yun. Yun ang pinopoint. Yun yung pinopoint ko na pag kung kayo, pwede. Kunwari sa ganun, sinasabi mo na, hindi, yun ang problem kasi sa mga tao. Para lang masabi na iba sila, minsan hindi na natin nakikita na nagiging proud na tayo na spiritual elitist. Term yun na yung spiritual elitist na sa sobrang gusto nating maging iba, hindi na tayo nagiging compassionate sa ano ba talaga yung intention ng mga tao na to. Yun. Hindi eh. Kunwari, hindi nga nagpa-participate sa Christmas party, hindi nga nakikipag-exchange gift, pero mag-uusap naman, magkano ang binigay na kaloob ng papa mo, magkano ibinigay ng tito mo, bakit kailangan mo itanong yun? Para ka sa tao, sa inyo, pwedeng sabihin parang ibang version lang. Pwede sabihin na, hindi, alala, nagtatanong lang, walang ibig sabihin yun. Pero sa ibang tao na makakarinig, payabangan yun. Yun yung sinasabi ko na sa inyo, ito itingin nyo, sa ibang area nyo, ganun din. Kaya maging gracious tayo how we deal with other people's belief system. So, yung Bible pa rin ang i-consult natin. May tinatawag tayong Christian liberty. Sige, mabilis na lang yan. Hindi, okay lang yan. Sige. So, unahin natin yung mga kaugalian dito sa Pasko. Sabihin na natin si Santa Claus. Ayan. Santa Claus. Alam ko hindi ako nagkakamali yung sa ano yata ito Saint Valentine sa Catholic. Pero bakit mataba siya? May reindeer. Para fictional character lang siya. Naging gano'n na nga eh. Naging gano'n. Tapos nagbibigay siya ng regalo sa mga bata. Lately na nga Dear Satan na, hindi na Dear Santa. Yung kay... Hindi nga pinalabas eh. Kasi nabash eh. Yung kay, ang tawag dito. Pero curious ako dun. Sino nga uli yun? Paulo Contis. Pero curious ako. Na-curious din naman ako. Maganda naman sana ikwento. Kaya nga lang, huwag na si Satan ang gamitin mo. Bakit si Satan ang karakter? Kumbaga, majority naman sa mundo, pag sabi mo Satan, ano siya ng evil eh. Kumbaga, huwag na yun yung gamitin mo. Okay? Ibang karakter na lang. Pwedeng halimaw. Oo. Pero huwag ng Satan. Kasi, if they gets mo na, Satan. Ayan. Si Lucifer kasi pumwede eh, di ba? Yung sa Netflix. Sa Harry Potter ka eh. The one that must not be named. Si Voldemort. O di ba? Ikaw, alam mo na hindi dapat agad. Name nga ni God, di mo pwedeng gamitin in vain eh. Tapos igagamitin mo pa siya to, parang inaano pa. Anong problema kay Santa? Ha? Anong problema kay Santa? Minsan kasi na-highlight si Santa, hindi na si Christ. Kasi si Christ... Parang pinalitan niya, no? Ulitin ko ito. Yung sa mga station ID ng Channel 2 at saka ng Channel 7. May 7 ba? May mga station ID, Channel 2 and Channel 7. Dumating na yung time na halos hindi na si God ang sa station ID nila pa Christmas. No? Family is forever, family is love na. No. Kahit maganda. Ano ang pinakagusto mo doon? Yung star ng Pasko. Yung pa rin talaga. Kasi yun yung... Dahil ikaw, bro. Yun. Tsaka emphasized. Kasi tapos... Star ng Pasko! Kasi chorus pa lang, di ba? Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Emphasize sa kanta na siya yung highlight. Nun? Kasi masunod na kanta, family is forever, family is love. Hindi naman sana mali. Hindi mali yun. Kaya pero hindi essence. Hindi yun ang highlight. Hina-hijack kasi natin yung yung kung sino talaga naman ang dapat maitaas sa ating buhay. Kaya pababash tayo, ba't malibay pamilya, malibay ganun. Teka lang. Anong taon yung Star ng Pasko? Panahon ni Santino yan. Yun nga. Panahon ni Santino. Which is napaganda. Kasi nag-coincide dun sa
palabas, ay sa series, nag-coincide din doon sa kanta. Ang ganda. So, kumbaga, okay ako doon. Walang problema. Yun yung pinaka-bet mo, no? Doon sabihin natin na hindi ganun ka-biblical or ka-perfect yung pagkaka-portray halimbawa doon sa series. Pero still, malinaw na ang naitataas dapat is yung Diyos. Ano paborito mong Christmas na movie? Christmas na movie? Comedy. Home Alone? Ganun. Actually, oo. Home Alone. Ay, hindi. Puso ng Pasko. Yung kay Jolina. Puso ng Pasko. Nasaan daw yung titulo ng lupa? Oo. Puso ng Pasko. Makakalimutin na yung lola eh. Nandun pala yun sa doon sa Bulaklak. Ay, sabi, paso doon sa pinagtubuhan ng Bulaklak. O yun. Wish yun eh. Parang may wish eh. No? Ako kasi weird eh. Ano yun? The Grinch ako eh. Oo, yung galit sa Pasko. Parang anti-thesis ni Santa yung karakter. Si Grinch. How the Grinch stole the Christmas. So, magiging objective lang ako. Sabi mo naman kasi paborito ko. Paborito lang naman. Pero kung ang tanong mo is, ano yung palabas na nag-highlight talaga kay Christ? Ano? Sa Pasko. The birth? Sa Pasko wala akong maisip eh. Oo nga eh. Wala pa yatang ganun. Pero kasi, para sa akin, ang Pasko, pero para sa akin ang Pasko, ang definition ko ng Pasko is yung pagkasilang na ating Panginoong Jesus. Hindi ba pagpapatawad? Pagbibigayan? Yun ay mga attributes na lang ng nature ni God. Lahat yun is kasama na kay Jesus. So, ibig sabihin, kung nabubuhay ang Banal na Espiritu sa buhay natin, araw-araw Pasko. Totoo ba na pag Pasko, magkakaaway, nagkakabate? Merong psychology behind na mas madali magpatawad or mas maluwag. Hindi mas madali or mas maluwag sa'yo na gawin yung tama. Kasi Pasko naman eh. Hindi lang yun. Yung setup na dulo na ng taon eh. Yung parang... May something na new beginning. May psychology behind kasi na ayoko naman na magbukas yung bagong I want to start na. Clean. At even si John MacArthur, ina-admit niya na even yung mga non-believer nakita yung benefit ng pagpapatawad kahit na hindi believer. So, kumbaga yung mga practical na benefit. So, ang point lang is yung season, yung focus ng tao na focus uli sa Diyos. However, eto na. Yung madami nakalagay na yan, yung iba kasi dyan, distractions. Distractions, inaalis tayo sa kung sino talaga yung star ng Pasko. Ulitin ko yung definition ko ng Pasko. Yung Pasko is yung laging pag-aalala natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus at yung diwa ng kanyang kapanganakan. Pero sabi nga ni Pastor Melchor, isang pastor na nag-share sa GIL, sa may Cornerstone sa Canada, na nasa Canada ako. Sabi niya, ang tunay na... Hindi, favorite ko kasi yung sinabi yung linya na yun eh. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagsilang ni Jesucristo sa ating mga puso. Ayun. Kasi maganda. Yes, sinilang siya sa lupa. Alam mo lang na once in the timeline ng universe ay pinanganak in the flesh si Jesus. Pero kailan siya mabubuhay sa buhay talaga natin? Yun talaga yung diwa. Born from above, no? Oo. Born again, born. Kaya sa akin, kahit saan mo itapat yung pag-alaala sa kapanganakan ni Jesus o pag-celebrate, kahit January 1 mo itapat yan, June 27 mo itapat yan, ay Pasko gusto mo araw-araw, hindi sa akin issue yun. Kaya kumbaga, I can accept yung ibang mga culture and belief system. Yung mga, sir, yung mga nangangaroling. Anong tingin mo dyan? Sa akin, okay lang ba? Sa akin, sa akin, ito sabihin ko muna yung sa akin, makakalimutan ko. Basta may talent. Yung iba kasi parang ganun lang eh. Yeah. Yung mga bata minsan, actually, diba? Kaya yung Grab driver nag-send ng online caroling eh. Ganun? Oo, may ganun. Sige, bigyan na natin ng tip. Ang point ko lang is, important naman. And then practical naman to. Ala naman sa akin. Pero okay lang sa'yo yun na nakakariling. Ala problema. Pero kunwari, tumapat sa bahay, wala akong pera. Patatawarin po. Dahil ang Pasko ay
Panahon ng pagbibigay at sa pagbibigayan. Tawad. Ang pagiging mapagbigay, hindi lang kapag December 25. Okay? Hindi ka naman kunwari wala ka lang ibigay nung time na yon. Hindi ka naman ginudge the God just because wala ka dahil abot na barya doon. Meron na try mo ng mga araling, sir? Once. Talaga? Nung elementary, kasi sinamahan ko yung isang parang ano siya, pamangkin ng isang kapitbahay namin na kailangan niya ng pera para makauwi. And ginawa namin yon hindi Christmas. Caroling pero hindi Christmas. Pero bare months. Parang bare months yun. Pero hindi Christmas. Nalala kasi naawa lang ako na kailangan niya ng pera pamasahe pa uwi. Ayun. Hanggang sa, na-late kasi siya sunduin ng mga magulang niya. Nung gabi, bumalik na yung mga parents niya, sinundo siya. Pinahiram nga ni mama ng duster babae. So, parang elementary ata yung grade 4. So, yun, na-try ko. Pero after that, hindi. Concert for a cause. Ayun. So, hindi siya necessarily caroling. Parang yung presentation. Mo sa bahay. Basta yun sa akin lang. Basta may talent. May talent. At saka wag demanding. Yung wag demanding. Wag ipilit. Saka, alam mo, pag may talent, masarap magbigay ng malaki, Hindi yung tatapat lang. Basko na naman. Okay, tuloy na araw. Parang memorize na lang. Meron tayo video, sa McDo. Nakamotor kami sa drive-thru. Nung kumanta kami, walang sigla. Ngayon, nung pumunta doon sa may kotse, parang iba yung energy. Sabi ko talaga, nakamotor lang kami. Tapos kasi naiisip mo, kailangan ko magbigay dito. Na-hijack uli niya yung essence ng yung joy. Kunwari, kailangan ko magbigay, sige stress. Na, parang ganun na. Para umalis na lang. Wag sana yun yung manatili sa atin. Pero may mga nangangaraling na magagaling. Pero may mga iba naman yung may sobre na Minsan para ako, honest ako dito Minsan hesitant ako magbigay Kasi kunwari lang yung service ng trabaho, hindi naman talaga okay sabihin natin for 10 months ng buong taon. Gigilasan lang nila pag magdi-December na. Parang ibang politiko na nangangampanya. Gigilasan lang nila kapag election na. Ako personally, hindi ako nagbibigay pag ganun Ngayon, kung gusto mo talagang tumulong o magbigay, kahit hindi December 24 o 25, may buong year na pwede mong gawin yun. Yan. Okay, so related dito sa caroling, sa panahon ng Pasko, is yung namamasko. Namamasko. Yung sa mga ninong-ninang. Wala namang masama. Kaso nga lang, ano ba ang ninong o ninang? In English is godparent. Pero ba't naging culture kaya yun, Yung alin? Lang, mag-isip lang tayo ng conspiracy. Ganito, Naging culture yung kailangan sa Pasko, bibigyan mo ng pera inaanak mo. No. Yun kasi pagpapakita na ikaw ay responsabling godparent. Parang yun kasi yung, isipin mo, yun yung pinakamabilis kasi na masabi na concern ka magbigay ng pera. Kesa oras, Okay, sa oras. Yun yung pinakamabilis at pinakamadali na ibigay mo. Pinaka-convenient pera. Pero aralin muna natin, nasa Bible ba ang godparent? Ninong, sige. Wala. Actually, wala. Associated pa nga ang godparent sa Catholic na infant baptism. Okay. So basically, yung pagkakaroon ng ninong o ninang in relation with infant baptism, hindi ako agree doon. Pero kung tatanungin mo ako, nagninong o nagninang ba ako ng Katoliko? Ako hindi ko itatanggi na yes. Pero tumatanggi ka ba pag kinukuha ka? Hindi. Hindi, Pero, hindi ako nagsa-sign of the cross pag nandun. Tapos kapag may mga sinasabi, hindi Romano-Katolikong katuruan ang sinasabi ko, kundi katuroang Kristiyano. Pero alam mo, ano na sila dyan? Yung Catholic, parang medyo strict na sila dyan. Attend ka pa ng muna? Alam mo kung ano ginagawa ko? Seminar? Pag daw hindi nakita nagsa-sign of the cross, ang ginagawa ko, nahawakan ko yung kandila na magkabilang kamay. Ang concern ko ay hindi para maging Katoliko uli. Ang concern ko ay turuan ng salita ng Diyos in the future pag marunong ng umunawa yung mga inaanak ko. Okay? Yun lang ang purpose ko. Naniniwala ba ako na binaptize talaga yung bata? Ako hindi. Parang gabay siya, Parang respect dun sa elders, yung ninong-ninang. Kaibigan ko yung teacher. Kumbaga, ang sinasabi ko sa kanya, kaya umuo ko bilang godparent, sinasabi ko sa kanya informally na
maasahan mo ko. Ayan. Kung kailangan ng gabay noong anak mo, kung kunwari kayo, kung sakali na sabi natin nagkaroon ng problema, meron kayong totoong mga kaagapay o kaibigan na magagabay sa anak nyo. Hindi mag-aabot ng pera lang. Yon. Ngayon, ang sabi doon sa binasa ko, kung ang context mo naman ng pagiging godparent ng bata ay bilang gabay, hindi in relationship with infant baptism ng Roman Catholic, wala daw mali doon. It is actually acceptable. Di ba? Yun yung pagpapakita na wag tayong legalistic sa lahat ng bagay at pagkakataon. Paano mo ito iisipin? Paano yung mga magulang na tinuturuan yung bata na mamera sa Pasko? Actually, mali yun. Okay. Kasi materialism and consumerism. Pansin mo. Mano ka dun? Di ba bata tayo? Mano ka dun? Hindi lang yun. Di ba, kasama tayo? Napansin mo, sinasagot ko? Huwag niyong turuan kahit joke lang. Yung anak niyo na ang matatak sa isip nila is materialism. Kahit na joke lang. Sila, kumbaga, parang, grabe naman, napaka-strict. Hindi, kahit joke lang. Huwag niyong palakihin sa... Baka maglinger maglilinger talaga yan. So sa akin, okay lang. Tapos yung culture, yung pa yung tinuturo. Yes. Finding ninong nga. And that ituro nga natin sa mga bata at that stage, at age, anak, tandaan natin na, bakit may mga ganito? Bakit na tatamasa natin yung ganitong love, joy, and peace? Bakit? Kasi minsan, dumating si Jesus physically dito. Yun yung unang imulat natin sa kanila. Pero na-try mo nang na-try mo nang mamasko talaga. Yung mga binibigyan ng aguinaldo talaga. Na-try mo. Yung, ako yung namasko? Oo. Tas, nakaporma ka pa, no? Oo, tas, anak ako na hawak ng pera, napamasko. Patay. Yan, ng unang scam. Paano yun? Ano yan? Namamasko. Catholic pa ako nun. Iniisip ko ngayon sa pere kasi madaming mga ninong na nagtatago na tuwing Pasko. Ayan. Binasa ko rin yan kanina. Kasi dala ng gastos. Yung alalahanin mo yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus at ipagdiwang mo at lagi mo isa puso, okay yun. Pero yung magtakaw sa araw ng Pasko. Parang matumal ngayon. Parang may ganun pa, no? Hindi, magtatakaw ka. Yung parang na-high blood ka na. Yung parang di ka na makahinga, kakain. Kasalanan yun. Hindi yung biblical. Mali yung gluttony. Tapos yung mag-iinuman pa. Dyan ako na-off Sineselebrate nyo yung kapanganakan. Kaya naiintindihan ko rin yung ayaw makihalubilo sa sa Christmas yung kunwari all together hindi na sila nakiki-participate. Naintindihan ko kunwari mag-iinuman. Ako off ako doon kahit nung Catholic pa ako. Bakit kailangan mag-inuman? Kala ko ba ang sineselebrate dito is yung pagkapanganakan ni Jesus, which is yung magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ba't mag-iinuman? Paglalasing Maglalasing. Kasama sa, di ba last week? Sama yung pagiging drunkard. So yun, mali yun. Pero ito siya, bago ko makalimutan, sabihin ko na, sige. Na isa rin sa nakikita kong problema, yung social, ano tawag dito, yung nag-expect tayo, expectancy ba? Expectation na lang. Social expectation na kailangan masaya ka pag Pasko. Parang tumataas ngayon yung expectation mo, tapos pag hindi na-meet, malungkot ka. Siguro, kahit hindi Pasko, maging masaya tayo kasi niligtas tayo ng ating Panginoon. Pero may ganun para kasing kailangan masaya ako. So, kailangan kasama ka pamilya ko. Paano kung hindi? So, parang parang kung yung sinasabi mong kasiyahan ay secular na kasiyahan, kailangan maging honest ka sa sarili mo. Kung hindi ka naman talaga masaya, hindi. Pero kung pinag-uusapan natin is yung joy of salvation, yun kasi kahit anong circumstance, sa'yo yun. So, kumbaga, kunwari, mangungutang ka, tapos malulungkot ka kasi dami bayaran. Huwag ka na lang mangutang. Isa pa yan, yung walang panganda, mangungutang sa Pasko. Huwag ka na lang, maghanda. Maki-join ka na lang.
Sa bagay kami, sa pamilya namin, yung Pasko, di ba may Noche Buena kasi, no? Minsan nga hindi namin nakaabutan yun eh. Oo. Tulog na eh. Hindi namin masyadong na-celebrate as a family yung Noche Buena, yung pagsalubong sa Pasko. Hindi siya masyadong highlighted sa apat lang kami. Hindi masyado. Pero yung mga... At okay lang sa amin yun. Masaya kami. Minsan nga, pansit canton. Okay kami dun eh, nung araw eh. Sa amin, fruit salad, may ganun Wala may spaghetti. Dahil nga marami bigay ang politiko. Oo. Salamat sa sa ayuda. Kaya nung umattend ako sa year-end party namin, year-end party na itinawag ko dahil may kami na ma-offend eh. Sa akin naman, nasa perspective yun eh. Asim naman na kunwari, sa'yo, Christmas party o sa'yo, year-end, you have to decide. Kasi pag sabi Christmas is the Mass of Christ. Meron kaming ka-opisina, hindi siya naniniwala sa Christmas. So, alam mo na ang religion yun. It's either of the three or more. Kasi may country eh. Ay, hindi ako sasama kasi may pala kaming Pasko. Kasi nung binihinga ng country, pala kaming Pasko bawal sa amin. Nung bigayan na, dahil lahat ng mga bigayan na ng regalo ng happy namin ng ham, gusto sumama, niloko ngayon siya. Di ba wala kayong Pasko? Wala lang. This is harsh, pero kung talagang ganun ka-strong yung conviction mo, pangatawanan mo, wag kang tatanggap ng regalo buong December. Kung talagang maingat ka na wala kayong ganon. Kaya, grabe naman yun ang harsh. Hindi ba't harsh din? So, yung harsh na yun, hindi nyo ba napansin na harsh din kayo na tignan as parang sinful or demonic altogether yung buong ng Christmas? Well, to be fair, so, kumbaga, to be fair, wag mo ring tanggapin lahat yun. Ganun ang doon. Anong napansin mo sa mga Christmas party? Kasi isa sa mga dami mong mga grupong inattendan. Okay. Meron kang mga sa school, sa church, sa ganito. Sige, yariin ko lang yung sa isa na to. Kaya ako, para hindi lang maka-offend, then nagbigay ako ng gift sa iba-ibang grupo. Ito na sabi ko, kunin nyo lang, walang ibig sabihin yan. Ganun na mahal lang. Ko lang kayo. Ganun. Hindi, actually, concern ako sa kanila. Kaya ako binigyan at naalala ko sila. Period. Hindi mo na siya kailalagyan ng label kasi Christmas, kasi ganito, kasi ganyan. Kumbaga, para sa akin, maluwag sa akin at gusto ko magbigay. Kaya nga hindi ko tinapat ng Christmas party. Sabi pa isa kasama ko, ba't hindi na lang sa Christmas party o binigay? Hindi. Ayoko na kasing issue na ganyan eh. O, pagbigyan ko na lang, ibigay ko ng ganitong araw. So, nauna na ako ng mga 4 or 5 days. Para wala na lang issue. O, kunin mo yan, kuya. Ayaw ba nating tumanggap? so, ganun. Hindi, ang ipo-point out ko lang dito is, walang halong to. Nakita mo kung paano natin minsan sinisira yung generosity just because ikinulong ninyo sa mindset nyo na all throughout yung Christmas is evil, demonic or evil. Napansin mo? Ngayon, hindi naman nila masabi sa akin na hindi sir, mali yung konsepto mo. Kasi ang ibabato ko sa kanila, yung tinatawag na Christian liberty. Di ba nung inabot kita, hindi ko naman din sinabi na, Merry Christmas. Ang sabi ko nga lang, wala po ibig sabihin, sige, kunin nyo lang. Pero sa akin, ang ko doon, naalala ko sila. Kaya ko sila inabutan. Saka sa tingin ko din, kaya yung mga madaming pera yung tao, kasi nandito yung bonus, di ba? Nandito yung... Actually, nasa pamahala lang yan eh. For example, meron akong co-teacher na INC umattend eh. Alam mo kung ano yung point niya? Hindi naman Christmas party, tingin ko dyan year-end nga year-end nga yung tawag eh. Bakit ganun nila tignan? So, minsan, yung pagiging strict natin, na lang dahil na lang sa pagiging panatiko natin sa namamahala eh. Ang tanungin ba natin is, bago ba yun? Kunwari, bago pa yung relihiyon na na-establish, tayo ba is hindi pwedeng magbigay? Ngayon sasabihin, hindi, araw-araw naman Pasko. Sige, kailan ka last na nagbigay talaga? Nung birthday ba, nung katrabaho mo, niregaluhan mo? Hindi, yun lang yung pinapoint out ko O nung binigyan mo ba siya? Hindi rin naman.
So, kumbaga, kina-cap out natin na, hindi, bawal yung bigayan na yan. Nung birthday ba, binigyan mo? Nung may sakit ba yan, ano inabot mo? Wala din naman eh. So, wag nating sasabihin yung salita na araw-araw ang Pasko. Na sasabihin nyo na, hindi ganun. Eh, hindi mo nga isinabuhay yun na araw-araw Pasko. Hindi mo nga binibigyan, hindi mo nga pinapansin eh. Minsan, excuse lang natin na sabihin na araw-araw dapat ang Pasko. Dahil kuripot ka, ayaw mo lang magbigay. Yun, hindi mo pwedeng itago yun sa harapan ng Diyos. Kumbaga, hindi mo rin pwedeng lokohin yung sarili mo na gano'n. Pwede mo mapaniwala yung mga kasamahan mo na ay bawal sa religion nyo. Pero yung laman talaga ng puso mo magdidikta. Kunwari may halo na, ay hindi, para makatipid din. Ay, hindi Hindi mo pwedeng lokohin yung Diyos. Tapos kapag yung favorable naman. Yung pagtatanggap ka, okay lang. Yun yung unfair. Kasi yun nga, kung strict ka sa isa, strictin mo lahat. At hindi lang ikaw ang pwede magsabi na. Kamusta sir, mga parlor games nyo? Hindi ako sumali doon sa isa. Yung may bubong, pinto, tsaka bintana. Isasalatin yung bubong ng kapitbahay. So, ang hindi okay na kultura yung sa mga malalaswang laro. Na parlor games. Christmas nga, ano. Marami namang masayang laro na hindi... At maraming games ako napapanood sa Facebook at sa mga reels na hindi bastos at hindi mahalay. Hindi nasa nag-iisip lang yun. Ba't mo naisip yun? Diba? Bakit ganun yung style? Sexually provocative Oo. Sabi mong ganun. Hindi, nasa nag-iisip lang. Katuwaan lang yan. Ano yun kapag mina-offend dito na sabihin nating babae, pwede silang magreklamo. Sexually provocative yun. Vowsy nga yan. Report ko yan. Yung gusto ko, yun yung gusto ko i-point. Hindi, katuwaan lang yan. So, yung malaswa, ang definition na niya is katuwaan. Pero kunwari... Yun yung isa pang problema, di ba? Parang, may mga asa-asawa. Isa pa yun. Di ba? May mga asa-asawa yan sa totoong buhay. Tapos, magpapagames ka ng malaswa. Tapos, mga ka-office mates mo. O kaya sabihin natin sensitive pala yun. Sinasalat-salat mong gano'n yung So, kumbaga, maraming... Sorry Kasi parang bihira na yung games na yung walang kalaswaan o halay 'di ba? Yung kunwari, yung talong yung gagamitin, palalambutin yung talong o kaya naman i-shoot yung hotdog doon sa alam mo yung sexually provocative naman, sabihin, hindi, mahalay ka lang kasi. Mag-isip na siya. Okay, hindi, ang tanong ko lang, ano naging inspiration mo na ipalaro yun? Yun na lang. Ano ang pinaka pangunahin mong dahilan para yun? Para ipalaro yun. Tsaka don't me. Kaya parang huwag na tayo maglokohan. Yung mga ganun, pag sexually provocative, hindi talaga ako sumasali. Magkapahiyaan na, hindi talaga. Kung kunwari, mag-isa lang ako na pasasayawin ng na jolog, so papahiyain ako, ganyan. Medyo tatanggapin ko pa yun Pero yung kunwari, ipagpa-participate mo ako na may ibang taong involved na sexually provocative yung laro, magkapahiyaan na lang, hindi. Hindi kasi, alam mo yung stand mo Tsaka, sorry no-brainer ba? Wala bang maisip na laro na hindi... Di ba naglaro tayo sa year-end party dati, Thanksgiving party dati nakaraan. May sexual ba doon? Wala naman Masaya naman. Yung harina nga lang, di ba? Yung naubo ka lang habang pinapasa mo yung harina, di ba? Sumambulat yung harina doon sa... di ba natawa ka na? Ang hirap nga nun Pero hindi bastos yun. Yun yung punto ko na... manda kayo kay Sir John. Sino ba kasama mo magpapalaro? Si Tomas tsaka si Pad. Ay, grabe. Ano kaya ako ang laro? Tsaka yung mga matalino. Hindi naman ganun. Yung mga kadayaan at saka yung mga... wala na yun. Mami-minimize. Lalo na yung marereklamo. Mami-minimize yan. Sorry. No. Talagang may rule. May ruling. Sabi ko nga sa'yo nakaraan, kilala mo naman ako, di ba? Pag hindi ako sa ganun yung kunwari ino-overpower ako ng kunwari sa laro, yung rule ay hindi retroactive. Sinet ko yung rule, hindi tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawas. Ito yung rule ng game. Yun. Kung feeling mo, panalo ka, pero sa rule na to, mali ka, tanggapin mo. Okay? Kasi, fun lang. Fun. Friendly game lang. Friendly game lang. Ano pa ba? Ito yung isa. Yung nasabi ko na tong social pressure pwede din natin tong expound. Pag wala kang ganong pera, huwag ka mangutang. Because some of us,
tinatry nating mangutang sa perang wala naman tayo para i-please para bilhin yung mga bagay na hindi natin gusto at i-please yung mga taong ayaw naman natin. Wag, ano yun? Dress, ay tawag dito? Yung dress to impress, one day millionaire na ano. Wag na. Simpleng ano na lang. Simpleng, kunwari. Saka hindi mo rin naman makakain lahat. Ilan lang kayo. Yeah, okay, labas ka. Tapos, may mga handa rin iba. Oo, punta kayo ng Freedom Park. Diba? Labas mo yung mga pailaw to. Oo. Picture kayo doon. Memories ang gawin nyo. Ganda. Tapos pag-usap. Saan tayo punta sa Pasko? Diba? Tapos pag-usapan nyo si Christ. Fireworks. So, yung magandang dagdag nyo sa kultura nyo. Sa buong pamilya nyo. Magkaroon kayo ng commemoration talaga kay Christ. Na ang maalala, lagi is si God. Dahil si bro, ang star ng Pasko. Sa Bible, sila sabi na lagi nyong alalahanin yung salita ng Diyos. Maglagay kayo ng tanda sa inyong noo, sa inyong mga kamay. Diba? Pag-usapan sila pag nakahiga. So, kunwari, pag Christmas, which is mas open ang buong mundo, na about sa topic about kay Jesus, about kay God. Gawin yung ano yun, parang starting point na, samantalahin nyo. Na, in season hindi, sinamantalang tawag dito, maglibot. Hindi wala pag-usapan yung si Christ, mali siya. Again, hindi mo kailangan magpa-pressure sa ganun. Okay. Ngayon, may tip din naman ako sa mga kamag-anak natin, lalo-lalo na yung mga tito at tita. Kapag, kunwari, na dumadalo sa mga ganito. Sige. Iwasang ibuka yung bibig kung hindi nararapat. Sample. Ano ba? Sige. Tumaba ka, ganyan-ganyan. Yung mga nakikita, yung gano'n, nakikita yung mga nakikita. Tumaba ka. Minsan kasi yun na mini-reunion nyo, Tapos, yun yung salitaan, Pag alam mo na hindi kayang baguhin ng tao yung comment mo in 10 seconds, huwag mo na i-comment. Tumaba ka. Paano gagawin? In 10 seconds ba mababago niya yung pagkatao niya? Wag tumahimik ka. Mas alam niyang tumaba siya kaysa sa'yo. So, wag mo nang i-comment yun. O kaya pagkukumparahin mo yung anak ni ganito tsaka yung anak ni ganon. Madalas. Pwede mo pagkumparahin yung Jollibee tsaka McDo. Pero yung mag-aaway pa tsaka malulungkot pa yung sinabihan mo, wag na. Makakasakit pa. Wag mo na rin tanungin kung kailan siya mag-aasawa, mag-aanak, o susundan yung anak. Kasi hindi rin naman hindi matatapos. Hindi rin niya tinatanong kung kailan ka magpapadespedida o mamamatay. Hindi, yun yung magandang ano ngayon So, stop. Ang kamustahin mo is this. Kung Christian kayo, is, kumusta ba ang walk natin kay God? Kailangan ba ng tulong? Ganyan-ganyan. Kaya tanongin mo yung anak mo, anak, o kaya inaanak, may kailangan ka ba sa school? Kumusta ba yung pag-aaral mo? Yung concern ang ibigay mo. Alisin natin yung mga nakaugalian na toxic na Filipino comment. Yun ang alisin natin. Matabil kasi masyado, no? Oo. Kadalasan sa mga tito-tita. Oo. Okay lang sa'yo hindi sila pansinin yung mga gano'n, hindi masyadong pansinin. As a Christian, tuunan ng pansin. Mahalaga na may compassion tayo sa kanila. Pero, wag naman natin silang i-disrespect. Siguro, bawasan natin engagement natin sa kanila. Pero yung i-disrespect, wag naman. Kasi tinuturuan tayo na mahalin sila. Hindi man natin sila mapaliwanagan ng maayos, at least sa buhay natin. Anong magandang nun? Anong magandang sabihin? Kunyari, may natanggap kang ganong comment. Paano mo siya i-handle? Ngitian mo na lang. So, okay lang na hindi nila malaman na offensive yun? Paano kailangan ba nilang malaman? Pwede mong i-explain, pero sabi sa Bible, kung i-correct mo yung mas matanda sa'yo, turing mong parang tatay. Paano kahirap? Kaya parang nanay. Parang kahirap, ano? Tito, grabe naman. Nagtatry naman ako kung 10 seconds lang kaya kong magpapayat. Alam niyo ba yung 10-second rule? Ay, hindi pwede. Bago magsimula, mag-seminar. Wala kasing personal development. Mag-seminar sa? Actually, may napanood ako reels na ganyan eh. Bago po tayo mag-start ng ating celebration sa kapanganakan ng ating Panginoon, isasabihin ko na po yung detalye ng buhay ko.
Yes po, ala pa po ang asawa at anak. Yes po, tumaba po ako. Yes po, hindi pa po ako graduate ng ganito, ganyan, ganyan. At yes po, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Kaya sana po, iwasan na po natin yung mga ganito mga comment para maging masaya ang ating reunion. Nice. Ayun. Yun yung nakita ko ginawa ng isa. Yun. Inunaan na niya. O kaya naman, kung may host, Wow, yung host ang magsabi may party, no? Host na yung para magsabi. sa mga host sa mga tawag dito sa family party. Family kasi reunion. sensitive yan pag family reunion, mga ganyan eh. Oo, kasi kadalasan nandun yung inggitan sa pamilya. Hindi na Christmas yung pinaparticular ka, all occasions sa family. Yun lang. Yun din. Pero ako kasi, alam ko sumagot sa ganun eh. Pero nasasagot mo siyang diretso. Oo. Kunwari, masakit gano'n. O kunwari, tumaba ka. Oo, pero hindi kasi taba mo. Dumiribat ka, no? Pag, kunwari na gano'n ako minsan. Paano kaya ako sasagot sa ganyan? Hindi na ako tinatanong. Nag-iisip ako. Kunwari. Mag-isip ako ng waiting. Ba't wala ka pa asawa at anak? Okay lang. At least wala akong problema ngayon. Ay, isa pa. Yan ang tanong ko. Kasi, di ba, may mga single sa mga Pasko yung nagpapaskong mag-isa. Yung mga ganon. Enjoy being single. Malamig daw ang Pasko. Yung mga ganon. Malamig naman talaga ang Pasko dahil sa hanging amihan dito sa bansa natin. Hanging amihan. Hindi, totoo naman eh. Which is, amihan. Sa akin, gustong-gusto ko itong weather na to kasi mainit yung brilyante ng hangin. Tama, hangin o tubig? Hangin, oo, hangin. Ngingin. So, ang point lang nun is, pag malamig, magkumot ka. Yan. Nabasa mo yung kay ano? Yung mga single tuloy ngayon sa Pasko, parang na-sensationalize na dapat hindi ako ganito sa Pasko. Sabi nga, mas lumulungkot. Sabi nga isang motivational speaker sa Western eh. Life is tough. Alright. Wear a helmet. Get used to it. Kasi parang tinatanong niya yung na-offend siya sa presence nung ano. Ano yung masasabi mo dahil may mga tulad namin na na-offend sa presence mo, diba? Sabi niya, life is tough. Get a helmet. Get used to it. Kung single ka... I'm too pregnant for it. I'm too pregnant for it. Sabi nga, kung single ka, enjoy mo na single ka. Ngayon, yung iba naman, baka mamatay na ako na single. Hindi ko man lang naranasan yung kung paano yung sinalat at hinawakan ng isang kapwa-tao o partner. Di ba, may mga ganong linyahan sila. Hindi mo naiintindihan yung glory and reward in store for you sa langit. Giftedness kasi yan eh. Yung pagkakaroon ng partner, gift yan ni God. Yung pagiging single, gift yan ni God. Hindi kakulangan yan. Or pwede rin ganito. Choice din. Choice. Kasi, kunwari, ang hirap na ng buhay, hindi ka prepared, sa'yo nakaatang yung mga burden, tapos sabihin natin na yung ka-close mo is hindi materialistic pa, hindi ka nauunawaan, I think it will not benefit you more than sa inaasahan mo pagka ganon. So, kumbaga, kung single ka, enjoy mo lang. Hindi kasi nakikita nung iba na single kung ano yung benefit ng pagiging single compare sa mga married at may mga anak. So, kumbaga, may mga advantages and disadvantages yung parehong status. Kumbaga, hindi mas yung married, hindi rin mas yung single. Magkaiba lang sila ng status. Pero syempre, tanggapin natin, 2 is better than 1. Ganun talaga, mas may kaagapay ito. Mas marami ma-accomplish talaga itong may asawa. Kung matino. Yun gusto ko ipasok. Kung matino. Oo. Karamihan sa mga nagkakaroon ng asawa, reklamo. Ang problema pa nga, ba't di ka pa nag-aasawa? Yun nagsasabi pa nun, yun yung sira yung pamilya. Ay, pwede mong i-rebat. Pero, hindi mo inire-rebat yun. Kunwari, yun nga, Kristiyano ka, hindi mo inire-rebat yun kasi ba disrespectful. Paano mo i-rebat yun? Pwede ka pa nag-aasawa? Wala. Ganun na. Ang sakit ako sabihin na para ayun. Tita, gusto nyo ba? Paris ako sa inyo. Diba? Ang sakit naman nun. Diba? Pero may mga tito at tita kasi na minsan, sorry sa term hindi nabasa ko rin to na toxic Filipino trait They lack
awareness and reflection na bakit hinahanapan mo siya? Kayo nga, hindi kayo okay no asawa mo. Yun. So, wag ganun. Ano pa? Yan, nabanggit ko na yung exchange gift. Kung gusto magbigay, di magbigay ka. Last na to. Christmas bonus. Ayan. Kung gusto sige, Christmas bonus tayo. Kaya't ibigay mo na. Christmas bonus kasi, ano yan, naging, or tinatawag natin na, ang tawag dito? 14th month. Gratifica natalizia, parang gano'n. Parang, hindi, Christmas, ano lang yon, gratuity or bonus. Ano lang yun, parang Latin term. Sa South America, uso yan. Hindi lang 13th month, 14th month. Yun. Kaya lang siya tinawag na Christmas bonus because normally... Sa Christmas time. Christmas... O kaya November, gano'n, nibigay. Yun yung November? Yung sa atin kasi, na-sign yan noong 1975 ni Ferdinand Marcos. Senior. So, ayun, meron tayong ganon. So, actually, yun lang na may tawag. Actually, pinagtrabahuhan mo din yan eh. Biroy mo, magbilang tayo. Kung sa isang buwan, yung tama bilang is 20 days ang pasok. Oo. Actually, pinagtrabahuhan mo na yan. Yung bonus mo na isipin mo, ilang 20 days meron sa isang buwan. Di ba may mga sobra? Hindi sumakto. Yes, di ba may mga sobra? Pag binilang mo yan, talaga may sobra namang isa eh. Ano pala yun? Niloloko tayo. Hindi basta niloloko tayo. Hindi man niloloko. Okay? Kasi kung na-trick lang tayo, na-trick. Hindi, kung arawan ka naman talaga hindi ka naman niloko. Kumbaga, support lang din yun kasi, syempre, maghahanda. Tapos, yun ang culture yung natin. non-taxable, yun naman ang... Kaso sa government employees po ito, ewan ko sa private. Pero sa private, meron din. Meron na rin. Yung iba. Pero iba, hindi, subject sila sa mga bosses, no? Kung bibigyan, hindi, no? Kaya sa Hulma, yun. Nagbibigay naman sila ng bonus, private coffee shops. Promotion. And ang point lang nun is, sana, yun, kung may excess tayo or sabihin natin na pinagpala tayo ni Lord, bigay natin. Yun. So, tayo naman, ma-encourage na mas maging thankful at maging mapagbigay. Yan. Ano talaga yung tunay na diwa ng Pasko? Si Christ eh. Si Christ. Wag, mawala na lahat, wag yun. Okay? Ngayon, bawal bang i-celebrate na pinanganak si Jesus? Pwede. Joy to the world. Nag-celebrate yung angel. Ngayon, hindi yung kamatayan daw niya. Pero wala ding pinagbawal na gawin yun. Kasi kung bawal, kinamandyo ni God na bawal mag-celebrate. Ganon. No, si Jesus is nasa timeline ng ministry niya. Hindi naman niya ni-rebuke yung feast ng Purim ng Hanukkah Hindi naman niya ni-rebuke yun So ibig sabihin, anong feast yun? Yung sa Jewish feasts. Hindi naman niya ni-rebuke yun Ang pinapoint out lang niya is wag i-supersede nung mga feast na yun yung pagkilala sa Diyos. Anong mo ngayon, sir, sa Pasko? Anong balak mo? Gagawin mo? Hindi ko lang ginagawa ko araw-araw. Ganun lang. Siguro sa 24, punta ako. Kasi, bukas na yun? Bukas. Punta ako kala tita sa mother side. Kasi yun na may ginagawa ko. Opportunity na rin para makadalaw. Though pupunta rin naman ako kahit hindi December 24 doon. Pero kumbaga, mas convenient sa akin pumunta kasi walang pasok. Tsaka may handa din doon. Makikihanda. Sila tita kasi medyo well off. So, kumbaga. Minsan nga twice na yung nagdala ako Huwag ka na nagdadala madaming pagkain. Oo, yun. Tita, nagdadala ako kasi meron naman akong pangdala. Hindi naman ako nagdadala kasi para magkaano lang kami. Tita, hindi ako nagdadala kasi para masabi nagdadala ako. May pangdala ako, sabi ko. So, alam mo, minsan yun sa mga pagkain, ang hindi naman yung yung pagdadala mo lang pagkain parang luto ko to. Di ba? Ganun, tikman nyo, luto ko. O kaya minsan naalala mo lang sila. Yun yung mahalaga doon. Naalala mo sila. Alright. Meron ka pa ba nakalimutan? Ano pa ba? Mag-comment na lang kayo kung nanonood kayo. Kung ano pa ba yung mga dapat ng palitan dito sa Pasko na sa tingin nyo. Yung pagre-required na bigyan ng pera inaanak.
Ay, yung required. Hindi required. Okay. Pero parang naging social, ano na nga kasi, nag-expect na norm na. Parang culture na eh. Wag sana. Parang nakakahiya pala. Hindi sponsor ang... Paano yung mga, yung mga hindi mo naman talaga close? Tapos sa Pasko mo lang malalaman, ay, naanak pala kita. Di ba merong meme ngayon na parang yung, eto, kapag may picture si Ninong. Tapos merong amount na katumbas. Ganito. Bunutan na lang. Roleta na lang. Kung may sobra namang food, pakainin mo. Okay? Pero unahin mo muna yung mga kilala mo. Yung mga hindi mo naman kilala, ayan mo na. Di mo ka siya natatandaan, di ba? Pwede mo sabihin yung honest, hindi kita natatandaan. Sorry, hindi kita natatandaan. Be honest. Minsan kasi sa dami ng naanak natin no? Pero meron, nung buhay pa si Papa noon, sa si Lola, may nakikipamasko, pamilya na hindi naman talaga kilala. Yan din siguro yung dapat ng May iba kasing nang take advantage talaga. Yung nakikipasko, kahit tanda na, pamilya nakikipasko. Como parang nasa diwa natin na magbigay, para bang inaabuso naman na iba. Parang hindi na diwa ng pagbibigay, diwa na panghuhutot siya. Sa panggagancho, no? Wag naman ganun. Yun yung magandang i-emphasize na sabihin natin okay yan, yung pagbibigayan. Hindi yung paghuhot. Hindi yung ganun dapat. So maganda, kung totoong pagbibigayan, pupunta ka sa ninong mo, may dala ka rin. Totoo yun. Magbibigay ka din para magbigayan tayo. Parang ganun. At saka kahit hindi December 24 o 25, ginagawa yun. Magbigayan tayo. Alam, maganda yung term na salamat. Na ano ko lang kanina sige. Galing siya sa sobrang luma. Hindi pala thank you yung ibig sabihin. Okay, Isa sa malalim na kahulugan, peace. Kasi salem. Sa Jew, or shalom. Parang peace. Parang... Tapos bigayan yun. Pag sinabi kong salamat din. Parang kasi shalom. May you be whole in your being. Parang ganun. Ganun pala siya. Wala lang. Thank you. Salamat. Merry Christmas!